Hello, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. Kung kailan nyo man mapapanood to, hindi ko alam kung kailan ko ma-upload to eh. Pero, ito na, ito yung video. Bago lahat, binabati ko si Olivia. Si Olivia, nandiyan na. I love you. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Anyway, mga kababayan ko. Meron akong re-reactan Hindi naman video na iba. Ito re-reactan ko yung mga comment dun sa video ko tungkol kay Third Eye, kay Boy Third Eye. 'Di ba? Napapansin ko kasi si Ma'am Eunice din. Una-una hindi ko pinagtatanggol si Ma'am Eunice, no. Pero kinda pinagtatanggol ko kasi nga hindi ko naiintindihan, instead na humarap si Boy Third Eye. Hindi ko sinasabing kahit sa channel ko kasi may nagko-comment na para lang sa content, etc. etc. Babasahin natin yun mamaya, yung mga comment na ganun. Sinabi ko nga dito sa video na to kahit hindi na sa channel ko, kahit sa channel ni Boss Rino, ni Adventure Dax, ni Sir Balbaliw, or kahit saan channel nyo gusto na harapin, or mas maganda, itong video na to, i-react niya. Sagutin niya itong video na to. Wala namang problem yun blow by blow niyang sagutin yung mga sinabi ni Ma'am Eunice dito. Yun ang importante sana. Kaya lang, syempre, choice ni Boy Third Eye na mas piliin niya na mag-apela sa emotion ng mga nanonood kaysa sagutin. Diba? So, dito naman ako para sagutin yung mga comments, no? Shout out Greg Brew. Sabi ganun, Sir Bungo, nag-live si Third Eye. Takot ata humarap sa'yo. Babayaran na lang daw niya 5K para manahimik na si Ma'am Eunice. Nananahimik si Ma'am Eunice. Naisabi lang yun kasi nga naitsapuera mo yung damdamin niya. Diba? May nagsasabi, paano nasabi na scam? Paano nagsasabi na scam? Kasi ganito yun, mamaya as we go along, may mga comment dito May mga comment dito na regarding dyan. Kung hindi ko mabasa yung comment na yun, ihahabol ko na lang yung tungkol doon sa love scam na issue para maintindihan nyo. O sige, ngayon na nga lang. Ito kapag sinabi mong pag sinabi mong love scam kasi, ano ba yung, uulitin natin, ano ba yung meaning ng scam? 'Di ba? Meaning ng scam nga, i-search natin. Scam meaning. Para may idea tayo bago tayo mag-start kung ano yung love scam. Ito ang nakalagay dito, a dishonest scheme, a fraud, hindi totoo, hindi tapat. 'Di ba? Swindle. At kalimita, ito dito na sa Merriam-Webster para mas sure. Scam, 'di ba? To deceive or and defraud someone. Lokohin ang isang tao. To obtain by a scam. Magkakaroon ka dapat pwedeng money or pwedeng bagay, to obtain something such as money. Pwedeng halimbawa, iskamin mo siya, kunin mo yung alahas niya, 'di ba? Pwede 'yon. Scam din 'yon. Sa Tagalog, ang vernacular term natin sa scam ay budol. 'Di ba? Actually, ang budol, doon sa definition niya mismo, hindi naman ito tungkol sa pera lang 'Di ba? May makuha lang siya, something. Doesn't matter kung pera o hindi. Oras mo, pwede rin. Mabudol ang oras mo. Dahil akala mo totoo ang isang bagay. 'Di ba? Yan ang hindi naintindihan Tapos ang tanong ng iba, kung alam niya bakit siya nagpa-scam. Kapag nai-scam ka, pag nabubudol ka, mga kababayan ko, hindi mo talaga alam yun. Kaya nga nabudol ka Nagigets nyo ba yung yung konsepto ng budol o hindi? Sinong dito ang nabudol na alam niyang binubudol siya? Wala, hindi mo alam. Dahil kung alam mong binubudol ka, hindi ka magpapabudol. Sinong bugok ang magpapabudol sa atin? Lahat tayo ayaw natin magpabudol. Tandaan nyo yan.
Gamitin nyo naman ang utak nyo. Kaya ka nga nabudol kasi hindi mo alam na binubudol ka. Magkaiba ang pagnanakaw sa budol. 'Di ba? Magkaiba yung ang pagnanakaw, alam mo ninakawan ka eh. At halimbawa pwede ka harap-harapan, hold upin ka, kunin yung ano mo. Kahit hindi ka pumayag, mananakawan ka kasi in-hold up ka. Eh yung budol kasi, hindi mo alam na ninanakawan ka, hindi mo alam na niloloko ka. 'Di ba? Sino bang alam na niloloko tayo? Kaya ka nga naloko kasi hindi mo alam na hindi pala totoo eh. Ang akala mo totoo eh. Malalaman mo lang na na-scam ka or na naloko ka pag tapos na. Pag na-realize mo na, naloko pala ako, hindi pala totoo. Kasi nga, nung time na niloloko ka, akala mo totoo. Nagets nyo na? Kasi hindi ko nagigets yung sinasabi, kung alam niya naman pala, ba't siya nagpala? Hindi niya nga alam. Ni Ma'am Eunice, hindi niya, kaya nga siya naloko kasi nga, nung moment na niloloko siya, hindi niya alam na niloloko pala siya. Siyempre magrereklamo ngayon, di ba? Hindi ko naiintindihan yung mga tao kung anong kabubuhan ang iisipin. Maipagtanggol lang ang isang bagay or ang isa ring ang idol nila. 'Di ba, men? Ito, yung mga comments sa akin sabi niya babayaran na lang daw niya 5K para manahimik. Hindi ito 'yun eh. Hindi ito issue, men eh. Ito yung matagal ko na sinasabi sa inyo na pag nambudol kayo, hindi naman pera yung issue, men eh. Hindi yung pera yung issue dito. Ito yung kabobohan kadalasan ng iba na hindi naiintindihan. Ito ha. Halimbawa ganito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Wala po akong cellphone. Sira po yung cellphone ko. Bilhan niyo po ako ng cellphone. 'Di ba? Ngayon kayo, dahil love niyo ako, papadalhan niyo ako ng pera. Pambili ng cellphone. 'Di ba? Ngayon, nalaman nyo pala, hindi ko pala pinambili ng cellphone, isinugal ko pala. 'Di ba? Ngayon, ang tanong dito, bakit kayo nagbigay ng pera sa akin? Dahil nga napaniwala ko kayo sa bagay na hindi totoo. Tama? At yung binigay nyo sa akin pera, binigay nyo yun, ano nyo ba yun? Extra nyo yun eh. Yung pera na binigay nyo sa akin na yun, extra nyo yun. Kaya kahit mawalan kayo ng pera na yun, okay lang sa inyo. Parang si Ma'am Eunice, kahit mawalan si Ma'am Eunice ng 5K, okay lang sa kanya. Hindi naman pera yung issue, men eh. Nagigets nyo ba? Kahit maibalik mo yung 5K na yan, yung trust, hindi mo na maibabalik yon. Yun kasi yung sinira, yung trust. Hindi yung pera. Madali lang yung pera. Kaya nga siya nagbigay ng pera dahil kaya niyang mawalan yan. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo hindi? Halimbawa, ganito may pulubi dyan sa harap mo, pambili ng tinapay. 'Di ba? Binigyan mo siya ng 5 piso. 5 piso lang yun ha. Tapos nakita mo pinang-Caracruz pala. Masasaktan ka nun. Tapos sasabihin nung pulubi sa'yo, ibabalik ko na sila 5. Hindi yung pagbalik ng 5 piso, dahil 5 piso, barya lang yun, men eh. Alam nyo ba yung mga binibigay sa inyo ng mga OFW? Na karamihan dyan sa mga binibigay sa inyo ng OFW, mga barya lang yan sa kanila. Mapepera yung mga yan. Yung ibabalik ang pera, walang kwenta to. Ang hindi mo maibabalik, yung panggagago mo, yun. Maintindihan nyo sana. Kasi kadalasan yung sinasabi, babalik na lang. Tapos na ba ang problema pag naibalik yung 5,000? Hindi. Yung scar nung ginawa mo nandun. Yung peklat ng sugat na nilikha mo nandun. Hindi nawawala yon. Di ba? Yan sana naiintindihan nyo. Hindi yung babalik na lang. Parang ganun lang kadali men. Anyway. Pagpatuloy tayo. Sabi niya, ang bait kaya ni Bosino kay Third Eye. Nako, mali ata siya ng tinulungan. Si Bosino wala namang kinalaman eh. 'Di ba? Ay yung pagtulong niya kay Third Eye, okay lang naman 'yun. Kasi out of goodwill 'yun. Kaya lang ako sa akin, sarili kong opinion 'to. Pero kung gustong ipagpatuloy ni Bosino diyan, di okay lang. Ako para sa akin
Baka mamaya pag may iba pang naapektuhan, baka idamay pa si Boss Rino dyan. Hindi worth your risk na mag-sacrifice ka sa isang tao na hindi pinapahalagahan yung tiwala ng mga supporter. Kasi masisira siya dyan eh. Bahala si Boss Rino. Kaya naman siguro ni Boss Rino i-defend. Kaya lang, ako, halimbawa, no? Hindi ko naman trip nyo kung gusto nyo bigyan ng pang GoPro si Investigador J. Sige, okay lang po. Wala naman problema doon. Kaya lang ako, iisipin nyo, tutulungan nyo yung ganyan tao na bahala kayo. Hindi, kung natutuwa naman kayo doon sa quality niya, no? Yung quality ng vlog niya, di ba? Okay lang naman. Wala namang problema doon. Kasi di ba may asawa yan si Third Eye, bakit nakikipaglandian pa sa iba? Buti pa talaga sila Boss Rino, Val at Dax. Love you 3, especially Boss Rino. Sabi ni Kath Kabunot, kunwari pa itong si Boy Bungo, kausapin yung 4 na Ghost Fighter team para magkaroon ng content about Eunice para awareness. Totoo naman eh. Mas lalo mo pang ipinahiya dito mga taong sangkot eh. Wawa naman mga inuto para sa content lang na ito. Men, ang problema na to nasa social media to. Tsaka interest ng publiko to. Kasi nga may isang influencer na di umanoy ng lalab scam. Di ba? Kayo kung hindi kayo di okay lang. Di ba? Ito hindi ko naiintindihan dito eh. Para daw sa content, hindi sana inaraw-araw, sabi ko nga dito, di sana inaraw-araw ko na yan. Ang tagal na nga sa akin nagsusumbong ni Ma'am Eunice eh. Ngayon ko lang napagbigyan. 'Di ba? Kasi nga may mga screenshot ng binibigay sa akin. Matagal na yan. Kailan pa ba Ma'am Eunice na inaano mo sa akin? Siguro 2 weeks ago or isang buwan na rin yata na sinusumbong sa akin yan. Neto lang na neto lang na bigyan ng pansin yan. 'Di ba? Sabi niya, kasi nga kinausap, sabi ko gano'n, kasi nga kinausap mo yung 4 para sa content na to. So, hindi ba sila gumagawa din ng issue para sa content din nila? Ito hindi ko naiintindihan sa mga supporter ng mga yung mga idol lang nila ang pwede mag-content. Para may mapahiya sa dalawang sangkot. Ibinulgar na nga lahat eh. Sabi niya gano'n. Para daw mapahiya. At tandaan nyo, content ko na talaga ang magpahiya ng manluloko noon pa. 'Di ba? At kung para sa content, malamang may YouTube channel ako, kailangan ko maglagay ng content dito. At isa yan sa mga content ko, mamahiya ng manluloko. Tandaan nyo. Tapos sabi niya gano'n, pero sige, kahit may alam ako tungkol sa issue na to, di namin magsasalita. Respeto ko na lang sa channel mo. Ito hindi ko naintindihan. 'Di ba? Magsalita ka kung may alam kang totoo, magsalita ka. Hindi ko naintindihan tong mga ganitong banat min eh. Yung sabi nga, pero sige lang, kahit may alam ako tungkol sa issue na to, hindi mo magsasalita. Ba't di ka magsasalita? Paano ko sinungaling pala si Ma'am Eunice? Ikaw pala yung susi para maklear yung name ni Investigador J. 'Di ba? Hahayaan nyo na napupunta sa masamang light si Investigador J? Hindi ka magsasalita. Bakit hindi ka magsasalita? Mapapahama ka ba pag nagsalita ka? Sinong papatay sa'yo, men? Politiko ba yung pagsasabihan mo tungkol sa issue na to? Masyado naman tong mga supporter ni may alam ako tungkol sa salita. O sige, may alam ka. Di titingnan natin kung suswak yung alam mo sa mga screenshot na meron ako. Sige. Hindi ako, supposed to be, dapat hindi ko naman kinakampihan to si Ma'am Eunice eh. Pero nakikita ko siya yung may, tandaan nyo ha, ito si Investigador J. Sinabihan ako, pinakiusapan ako niyan na wag siyang i-content. 'Di ba? Ito bibigyan lang kita bibigyan ko lang kayo ng overview dito sa nangyayari na to.
ang ikinakalat ni Investigador J, okay daw kami. Pati daw sila Boss Rino, sila ano, nag-usap na daw sila. Hindi, gusto kong makita nyo yung sinabi. Ito lang ha, para maintindihan nyo lang. Diba? Kasi hindi tumigil to mga to Talaga hindi makamove on kay Ma'am Eunice Hindi ko pinagtatanggol, pero pinagtatanggol ko na rin kasi nga, walang ano sa inyo. Walang sagot galing sa inyo na matino. Diba? O papakita ko lang yung screenshot. Ito pinipigil-pigilan ko na pinipigil-pigilan ko na ilabas to. Kasi nga respeto na lang kila Boss Rino kasi may binibuild up si Boss Rino para kay Investigador J. Gusto nilang tulungan. Pero pag nababasa ko yung mga ganito, nabubwisit ako dito Diba? Wait lang Ilang beses ko na rin tinangkang i-post to, kaya lang hindi ko na rin pinansin. Pero para sa sa kaanuhan ng iba. Ano ba 'yan? Wait lang May sinabi ka sa mga supporter mo na hindi ko pwedeng mapatawad Wait lang Ito, hindi ko na pinansin to. Wait lang. Hindi ko makita. Ito, galing to sa GC nyo Galing to sa GC nyo. Ang sabi mo dito, guys, wag nyo na lang pansinin. Walang magko-comment mamaya sa live ni Sir Bungo. Silent viewer lang tayo lahat. Walang papatol. May usapan na kami nila Boss Rino, Dark, Val, at ni Sir Bungo na content lang yan. Pero hindi yan naniniwala kay Eunice. Ano ba to, men? Ano ba to mga pinagsasabi mo sa supporter mo? Wala naman tayong usapan na ganyan Kaya sinasabi ko sa inyo, tumigil na kayo, men Ikaw ang mapapahiya sa mga supporter mo. At sinabihan na ako ni Bungo, wag na tayong mag-comment. Kailan ko sinabi sa'yo na wag ka mag-comment? Para di na daw humaba at tumigil na yun si Eunice. Kakampi natin si Bungo. Pero natural lang yan kasi nga content niya yan. Tingnan mo kung paano mo inuulol yung mga supporter mo dito. Di ba kailan tayo nag-uusap? Na na ganyan. May maipapakita ka ba? Ngayon na ayaw ko sa lahat, pati ako ginagago ako Tapos ipagtatanggol nyo to? Ito pa nga lang uri ng ng pambubudol sa inyo to Binubudol yung damdamin nyo dito Pinapaniwala kayo sa bagay na hindi totoo? Kayo naman, masyado naman kayong mga dyan. Tapos akong aawayin nyo, pati may bugok na nagsasabi. May alam daw siya, mananahimik na lang daw siya. Di sabi mo yung alam mo. Kung sinungaling si Ma'am Eunice, di sinungaling si Ma'am Eunice, anong pakialam ko doon? Lumalabas, ganito yung laro nyo, men Manipulative to si Investigador J. Manipulative, pati sila Boss Rino na tumutulong sa kanya, sila Adventure Ducks at si Sir Bal, ginagawa niya ng kwento sa inyo. Manipulative dun taon to. Yun ang sinasabi ko sa inyo Tapos kayo tatanga-tanga, maniniwala kayo dyan? Bihira. Abay, ngayon palang ngayon pala nakikita na mga tanga-tanga din talagang follower na ito ni Investigador J Yung follower na nando sa GC nando sa GC. Baka mamaya magdamdam naman yung mga follower ni Investigador J at nanonood din sa akin. Pero bahala kayo kung magagalit kayo sa akin. 'Di ba? Yung mga naniniwala na lang pala. Yung mga naniniwala kay Investigador J, tanga-tanga din
O yan na yung evidence. So, totoo ba yon? Na nag-usap-usap kami? Asan na yung screenshot nun? Na nag-usap-usap kami. Tapos ito pa ha. O ipapakita ko sa inyo yung yung entire conversation namin ni Investigador J nung nag-message sa akin. Nakiusap nga yan na wag ko nang ituloy yung yung pag-content sa kanya eh. Yung sinasabi ko sa inyo, mamimili kayo ng susuportahan nyo. Nako, mahirap yan na ganyan bago-bago pa lang sinungaling na. Di ba? Ito lang entire pag-uusap namin dalawa. O Jeffrey Sorsom. O yan, asan dyan yung yung nag-usap-usap kami. Sabi ko, hello Investigador J, nag-interview na po ako kay Ma'am Eunice. O. Tapos sabi niya ganun, maghaharap kayo live para maayos na, tell me. Sabi kong ganun. Yan lang ang pinag-usapan natin. Asan dyan yung para sa content lang. Binibigyan ka nga ng chance eh. Ikaw naman, ayaw mo humarap. Tapos papaniwala kayo dyan, gagawan nyo pa ako ng istorya. Kung di ka ba naman nanligaw-ligaw para padalhan ka ng pera, hindi sana hindi ka nagkakaganyan. Sabi ganun. Nako, sina Boss Rino, kahit manghingi sa live naman. Yung panghihingi, wala namang problema yun eh. Walang problema yung panghihingi, sa totoo lang. Lalo na kung halimbawa, humihingi kayo ng suporta. Pero yung aanuhin nyo, paglalaroan nyo yung damdamin ng tao, yung tatawag-tawagin mo ng B, o di ba men? Hello, day trader. Sabing ganon. Nag-generate siya ng public sympathy, preying on the innocent and vulnerable si Gago. Clearly, he doesn't want to engage with you. Kung ako yan and wrongfully accused, aawayin ko kayo lahat. Yes! Automatic to. Diba? After nga ng content na to, pinagbigyan ko lang si Ma'am Eunice at bahala na sana ka. Pero anong ginawa mo? Diba, men? Yung kapatid mo pa, nagbanta pa na, marami ka daw supporter na Bisaya. Na pwede daw kulamin si Ma'am Eunice. Ano ba? Sabi ni B Venture, buti rin po yan na pag-uusapan, may napupulot na aral. Kasi nga, awareness to sa publiko na may mga nag-i-exist na ganitong tao. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, alam nyo, kailan ba yung last warning ko sa'yo, Third Eye? No, hindi mo ako pinakinggan eh. Sabi ko, itigil nyo na yan, men eh. Sana ba yung last warning ko? Nag-warning na ako sa'yo kasi nga, nahihiya din ako kila Boss Rino, kila Adventure Ducks. Dahil kaibigan ko yung mga yan. Asa na ba dito yung Marami ng warning to, ilang days na ba yon? Yung regarding kay Third Eye. Ayan December 27 ko pa nilabas to eh. Sabi kong gano'n boy Third Eye, Investigador, tumigil ka na sa modus mo, please. May pag-asa ka pa. Nag-i-start ka pa lang, wag ka matukso sa pera. 'Di ba? Sinisi ko sila Boss Rino, Adventure Ducks. Sinabi ko na sa'yo noon pa yan. Noon pa, sumbong na sila Mami. Beyond December 27 pa, sumbong yan. Kuliling-kulili na nga ang tenga ko sa kakasumbong yan eh. Sabi kong gano'n, bigyan nyo muna ako ng ebidensya kasi hindi ko pwedeng tirahin ang isang tao nang walang ebidensya. Eh, pinalunod ako ni Ma'am Eunice sa screenshot at sa ebidensya. Di ba, men?
Matagal ko nang inaano, ilang araw na nalipa. Ano na ba ngayon? O, January 11 na ba ngayon? O, January 11 na? Ilan na yung nagdaan? Kalahating buwan na? Saka ko lang na i-content yung issue sa'yo. Napakadami ng chance na binibigay. Dahil ayoko nga, kaya sayang nga yung potential mo eh. Pero ang ginawa mo, manghingi dun sa live mo. Actually, baka hindi ka naman talaga nang hingi, baka nagpaparinig ka. 'Di ba? At desperate ka magparinig men eh. Okay lang sana yung hinging pogi lang. Yung oy, baka meron naman kayo diyan, 'di ba? Pero yung liligawan mo, doon ka nagkamali men eh, niligawan mo pa. Tapos may sinasabi pa na binasted mo daw yung babae. Nakita ko yung screenshot men. Ano ba? Mga palusot nyo, ano ba? Binasted eh. Binasted niya daw si Ma'am Eunice. Yun ang sinabi sa akin ng kapatid mo. Hindi! Nakita ko yung usapan nyo! Ang sabi, ilabas ko daw. Hindi ko ilalabas yun kasi mapapaghandaan nyo yun eh. Kung ano yung magiging explanation mo. Eh ikaw, ang problem sa binura mo yata yung conversation nyo, di ba? Problem mo yun, hindi mo mapapag-aralan yung mga sinabi mo doon. Anyway, pagpatuloy tayo, no? Kaya nga malaki tulong si Sir Bong. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng mga ganitong comment. Di ba? Kita ang dami na nagpapaloko, nakakatawa lang. Ako di na bago sa ganyan. Kapag niligawan ako, pera involved ako agad. Oo. Ganun, yun ang Pero hindi mo kasi masisi yung iba eh. Lalo na pag yung malungkot na malungkot, di ba? Siyempre, what is 5,000? Kung sasaya ka naman. Kasi usually yan ang unang may isip mo agad eh. Sa sobrang kalungkutan mo eh. 5,000 lang naman. Until marirealize mo, bigay ka na pala ng bigay ng pera. Di ba? Tapos nagagalit pag hindi mo na pagbigyan. Yan ang nagiging problem. Kung mahal ka talaga ng tao, di ka peperahan, siya mismo magsisikap. Halata. Sa OFW, hindi bale mag-single kayo, wag na magpakatanga sa pag-ibig. Para naman kayong bago sa earth, gagamitin lang kayo niyan. Pero syempre pag nandun ka na sa situation, hindi ka na makakapag-isip ng Pero totoo lang, kahit dumadating yung time na hikahos ako, hiyang-hiya talaga ako manghingi. Sa totoo lang. Halos ikakamatay ko na manghingi. Yung baka meron ka dyan. Hindi ko alam. Hiyang-hiya talaga ako. Ewan ko, dahil sa pride ko siguro. May mga nagbibigay sa akin before, panahon ni FLM. Hindi, pati ghost hunting na rin niya. Dinadaan na lang nila sa bili ng t-shirt. Sabi kong bibigay nila sa akin, hindi ma'am, bumili ka na ng t-shirt sa akin. At yung t-shirt na binili sa akin, pinamimigay ko noon. Marami akong pinamigay na t-shirt before. Natatandaan nyo yun? Kung sino-sino yung mga nabigyan ko ng t-shirt dati. Isang bungkos kasi nga, may nag-donate sa akin na pera. Ayoko naman na binigay lang sa akin yun na akin lang. 'Di ba? Kasi kung hindi ko rin naman tatanggapin, magagalit ako sa'yo kung hindi mo tatanggapin. 'Di ba? May mga ganun kasing tao eh. Pero sa totoo lang yung ako manghihingi, hiyang-hiya ako. 'Di ba? Makapal lang ang mukha ko manghingi pag sa nanay ko na. Pagka nanay ko, syempre 'di ba? Dati. Mami. Pero, sino ba naman sa atin na hindi ganyan nung bata tayo, di ba? Pero pag sa iba kasi, feeling ko kasi lagi parang may isusumbat eh. Pagka iba nagbigay. Habing gano'n ni Miasmik. Miasmik o Miasmik. Hindi po scam tawag doon, Sir Bungo. Napagtripan siya or na-prank ang tawag doon. Pa-victim effect lang yan si Third Eye para malihis yung topic or accusation sa kanya at makuha niya yung simpatya ng tao. Kumbaga, gumagawa lang siya ng way para iligaw yung topic sa love scam niya.
Actually, napanood ko yung live video nila Boss Rino, Val Baliw at Dax. Na ikwento niya na 3 beses siyang nauto ng tao na yon na nagbebenta sa kanya ng cellphone. Nagbebenta ba? O bigay? Yung pangalawang beses, naiintindihan ko, pero yung pangatlong beses, ibig sabihin na lang, tanga siya. O sa tatlong beses, baka naman, binibenta sa kanya yung cellphone. Pwede yun. Na-scam nga siya doon. Kung binibenta sa kanya yung cellphone. Pero katulad nga nung sinabi na pangatlong beses kang na-scam sa iisang tao, parang hindi yata binibenta, sir or ma'am. Hindi yata binibenta. Bibigay yata na hindi natuloy. Diba? Kung tutuusin lang, halimbawa may nangako sa inyo, may bibigay sa iyo isang tao, nangako sa iyo. Wag mo munang panghawakan, 'di ba? Kasi mamaya i-expect yan, tapos hindi natuloy, ikaw rin na masasaktan, 'di ba? Hindi mo naman kakasuhan mo 'yon ng anong kaso mo doon? Ini-scam yung damdamin mo. Pwede ini-scam. Kaya lang syempre, wala tayong wala tayong laban sa mga ganun, yung pinangakuan ka tapos hindi tinupad yung ibibigay. Let's say, sabihin sa'yo, bibigyan kita ng 300,000. Tapos hindi natuloy. Wala kang magagawa doon kung hindi tinuloy. 'Di ba? Wala, ganun talaga eh. Ang main topic ay ng love scam pala yung hayop na yan. At ang nakakapagtaka lang ay kung bakit kadaming nauutong babae sa abnormal na yan. Hindi, malakas kasi ang appeal ni Investigador J. Kasi nga funny siya eh. 'Di ba isa sa mga ng mga babae, weakness ng babae pag funny yung lalaki. May pagkamanyakis po talaga yung Jeff Investigador aka Third Eye. Kilala ka nito. Alam yung name mo. Sa bagay, tinatawag ka bang Jeff? Baka tinatawag ka nga Jeff sa sa vlog mo. May pagkamanyakis po talaga yung Jeff Investigador aka Third Eye na yan. Nanood po ako dati ng live niyan. Nasa bus siya. May pupuntahan yata silang site na pag-ghost huntingan nila. Then may nakatabi siyang teenager na babae na natutulog. Kung pagbabasihan ng itsura ng dalaga ay baka nasa 14 to 16 yung age niya. Abot yung pagtutok ni Third Eye ng cellphone sa dalagang natutulog. Halos ibinababad niya yung cellphone sa live niya sa babae. Tapos tuwing nakikiusap siya sa mga viewers niya, may mga time na lilingunin niya yung babae. Tititig ng ilang matagal na parang hinuhubaran sa tingin. Sabay nagising aso. Ano nagising aso? Take note po natutulog ang teenager na babae habang pinagmamasdan at pinagnanasahan niya sa live niya. Fuck! Ano ba to? Hindi ko ginawa to Si Mike yung nagkwento nito. Nababasa ko lang to dito sa comment ng video ko. Matagal na rin akong duda sa Third Eye na yan. Simula pa lang Diplomat Hotel exploration nila with Boss Rino, Val, Baliw, and Dax. Abot ang pagtakbo niya to the point na sobrang OA na. Marami nga nagsasabi sa akin nito. May patalon pa sa bintana, pero sa mga iba niyang ghost hunting, normal lang at kalmado lang siya. Di totoo na may Third Eye yan. Nanguuto lang yan. Tapos kadaming nagtatanggol na mga moderator sa live niyan. Parang kulto sila doon. Pag talaga may ginawa kang hindi tama at tuwid, hindi ka lumalaban ng patas, may kalalagyan at kalalagyan ka. Yun nga. Yung pagtatanggol nyo, wag basta tanggol ng tanggol Yung mga nandiyan, wag basta tanggol ng tanggol. Pwede nyo naman baliin lahat ng sinasabi dito, men eh. 'Di ba? Lahat ng sinabi ni Ma'am Eunice, sinabi niya, baliin nyo. Hindi totoo yan. Yung sinabi mong ganyan, hindi totoo yan. Be specific. Kasi minsan pag tinututulan nyo yung isang salita, sabi niya, hindi totoo yan, sinungaling yan, siya yung nang scam. O anong patunay nyo? Dapat back up ng evidence yung patunay nyo. O hindi totoo ang sinasabi ni Ma'am Eunice dahil ano yung mailalatag nyo? Si Ma'am Eunice may nailatag sa akin, madami.
'Di ba? Hindi ko pwede ilabas dito kasi bala 'yon. Bala 'yon, men. Natuto na ako diyan kasi may mga nangyayari kasi labas ako ng labas tapos biglang mapapaghandaan yung ano, 'di ba? Sabi ni Arlene Giocado, nakakaaliw si Third Eye, pero sana naman wag niya samantalahin yung kahinaan ng bawat babae na nagtitiwala sa kanya para lang makakuha ng pera dahil sa madali niya itong nabubola. Kung totoo yan at sabi nga may ebidensya siya yung girl, di dapat siyang pagtiwalaan dahil wala pala siyang respeto sa mga kababaihan at gagawin lang niya parang sugar mommy pala. Pero anyway, makinig tayo sa side ni Third Eye, maging open-minded at wag lang sa isa makinig, peace po. Totoo naman to. Pero binigyan na siya ng chance, men eh. Ako nga, kahit wag na siyang umakyat sa akin, pwede niya namang i-react itong video ko or yung video ng interview kay Ma'am Eunice. On the spot niyang birahin si Ma'am Eunice. Makikinig ako doon. Ako mismo ang babalik kay Ma'am Eunice. Pagka ganon. Sabi ni Ma'am Lisa Sunga, ako din naniniwala may third eye yan. Sabi ni Jojo Lumor, ayos investigator niya yung doon tayo sa may point J. Dairit, wag tayo one-sided, dapat dalawa sila magsalita. Alam mo J. Dairit, salita na nga ng salita yung kabila eh. Once lang naman ginawa to ni Ma'am Eunice eh. 'Di ba? Binibigyan din naman siya ng chance, pinakita ko yung screenshot, Nakakaya si Kokey nang hihingi ng GCash ng abuso pa. Yung paghingi ng GCash, para sa akin, okay lang yun. Hello, Sarapi Medina. Checkin ko nga tong link ni Sarapi Medina. Sabi ni Humblebee, kahit ako di ako naniniwala nakakita siya ng multo. Alam ko ang reaksyon ng totoong nakakita talaga ng multo. Alam ko ang reaksyon ng totoo at hindi scammer yan. Hindi, sa akin, yung pagdating sa third eye niya, inconsistent kasi eh. May mga time na ang pinaka nakitaan ko na red flag nung nasa Diplomat Hotel sila, yung video ni Boss Rino yata yun eh, yung nandun sila sa loob, then yung hindi na matutuloy yung mukbang kasi nga natakot sila Boss Rino, sila Balbaliw, hindi na natuloy yung mukbang, di ba? Tapos biglang pumasok siya mag-isa sa loob na wala nang nangyari sa kanya. Tapos pagbalik niya, okay na daw. Di ba, men? Panoorin niyo yung video na yon. Nakabalik siyang mag-isa doon sa loob nang hindi siya natatakot. O sabi na ni Jack Stacy TV, may channel ba to? Supporter ba to ni Third Eye? Lalaki pala. Ghost Hunter din pala to. O subscribe nyo to si Jack Stacy. Sabi ni Jack Stacy, pinakaduwag na vlogger sa buong mundo nagmamaskara. Dati gusto pa kitang panoorin kasi sakto lang, pero ngayon hindi na. Reaction video ginagawa mo kundi chismosong gago ka na. Nahigitan mo pa si Labrador. Sino Labrador? Labrador, iiyak ka, massive report channel mo at mga page. Gusto mo siguro maging Labrador second. Corny mo na kasi hindi ka na reactionist, kundi chismosong content na nakakairita ka bungo. Good! Kung naiirita ka sa akin, good. Kung matapang ka mag-vlog ka ng walang maskara, halatang duwag eh. Nakatago sa maskara, galing mang chismis. Pero nakatago naman ang muka. Anong point nun? Nagbibigay pero nagrereklamo na scam? Or si Bungo TV lang talaga nagpalaki sa issue, konti issue lang pinalala. Fan siguro ito ni ni Investigador J. Hustisya na wala naman sa lugar.
Ako nga mismo ginawa ng kwento eh. Nakita mo ba yung yung sinabi? Nag-uusap-usap na daw kami. Wala namang pag-uusap. Ikaw naman tapakatanga mo naman. I-take down dapat ang channel na ito. Nakakainis. Parang si Labrador. Labrador. Hindi Labrador. Lang kaya ang hindi umaangat Bungo TV kasi nagiging sobra ka na. Hindi na reaction video ginagawa ko di chismis. Chismoso ka. Beklas ka. Sabi ni Jack Stacy. Ikaw, umangat yung channel mo. O subscribe kita men para umangat yung channel mo. O 142 na yung subscribers mo ha. Baka sabihin mo hindi ka sinusuportahan. Sabi ni ni Daytrader Bungo TV reaction video ni Third Eye kanina na uwi sa drama Christopher De Leon style. Diverting the blame on others, haha, last refuge of a trashy individual. That's what happens when people lack proper education. Nauuwi sa gimmick at panluloko para kumita ng barya. Shameful. Hindi naman ata siya pinipilit. Hindi. Huwag mo sabihin na hindi pinipilit magbigay. Ganito kasi ang Corbin Black Styles. Diba? Kung hindi siya nanghingi pa rin. Tsaka isa pa, ganito yan men, para maintindihan ko, anong nangyari kasi dito, may feeling si Ma'am Eunice kay, alam mo, nakaka-bullshit tong ganitong dahilan eh. Nakaka-bullshit itong dahilan na to men eh. Yung, hindi naman siya pinipilit magbigay. Diba? Saan nakakakuha ng utak tong mga ganitong, may pang-scam na nangyari. Ganito yan pinaibig niya yung tao. Dahil love na love ka ng tao. Alam mo na mahal ka ng tao. Hindi ka matitiis ng tao. Then magpaparinig ka. Kakayanin mo yon. Let's say anak mo wag na kahit sino, anak mo na lang. Hindi naman nang hihingi. Hindi ka naman pinipilit ng anak mo na bigyan siya eh. Pero nakikita mo sa anak mo gutom na. Hindi mo mabibigyan ng pagkain dahil mahal mo yung anak mo? Nanay mo na lang. Kumikita ka, Pero yung nanay mo, hindi humihingi sa'yo. Pero nakikita mo yung nanay mo na namimilipit na maglabandera. Para lang may pambili siya ng pagkain. Pero hindi nang hihingi sa'yo nanay mo. Ikaw may pera ka. Mahal na mahal mo yung nanay mo, di ba? Hindi ka naman pinipilit ng nanay mo magbigay eh. Magbibigay ka dahil mahal mo yung nanay mo. Same as this one, dahil mahal ni Ma'am Eunice si Investigador J noong mga time na yon. Di ba? Automatic na yon. Syempre, pucha, itong mahal ko nagre-request ng pang-explore niya. Di ba? Kawawa naman. Automatic yan. Hindi naman pinipilit yung ganyang bagay. However, kapag nalaman mo inulul ka pala, na yung pinaglaruan ka lang, di ba, men? Karapatan mo din naman magsabi ng hinanakit mo. Nakakabuisit ito. Sa total, nakakapikon itong mga dahilan na hindi naman ata siya pinipilit magbigay. Bullshit! May mga bekenemen nga eh. Bekenemen. Di ba mamimilit yun? Di ba? Ginagawa nyo lang tanga yung sarili nyo dahil sa idol nyo. Please, tigil-tigil nyo na yan. Sabi naman ni Leo Girl, di ba? Kasalanan mo yan, babae. Victim blaming ang putang ina. Di ba? Yan ang mga produkto ni Third Eye. Kasalanan pa nung babae, Kasalanan naman ng babae kung nagpadala siya ng pera, baka gusto lang niyang siraan o gusto niya magpasikat sa... Putang ina, sikat ba yung idol mo? Sikat ba si Investigador Ye? Di sana si Boss Rino na lang ang tinarget na siraan. Mag-aano pa yung pinaka mahina pa dun sa grupo yung yung
sisiraan para sumikat sa YT. Pakatanga talaga ng mga ng mga follower ni Investigador J. Hindi follower, mga supporter. Yung mga sumusuporta kay Investigador, napaka-bobo. Sobrang bobo. Sabi ni Carl Lawrence Carolino, hala, bakit sinabi ni Third ay sa kanila, Kuya Boss Rino, bla 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 bla, na moderator daw ng scam, ginamit lang daw ang pangalan niya, kaya tinanggal na daw niya moderator. So ito yung paliwanag na na-scam daw si Investigador J dahil ginamit daw yung pangalan niya para makapagpadala ng pera. Ito yung pinag-uusapan namin ni Ma'am Eunice na let's say halimbawa, ang pinadala dun sa nag-GCash ay ibang pangalan, hindi pangalan, at pinagpalagay na kay Boy Third Eye yung ipapadala. Hindi pa rin siya na-scam doon, wala naman nakuha kay Boy Third Eye nun eh. 'Di ba? Tama yung sinabi ni Jeff na ginamit yung pangalan niya at sa ibang GCash ang ginamit ng moderator niya. At ang tama din sinabi ni Ma'am Eunice na ibang GCash ang ginamit kasi sira na daw phone niya. Yan, inamin niya kila Boss Rino at pati yung jowa na moderator. May paliwanag din si Jeff. Diyan, di ako subscriber ni Jeff ha. Yun lang kasi napanood ko sa live ni Kuya Boss Rino. Dahil nga daw dahil wala pa rin. Bakit? Hindi, bago niya sabihin na na-scam siya si Boy Third Eye, tanongin niyo muna, may nakuha ba sa kanya? Ano nakuha sa kanya para sabihin niyang na-scam siya? Hindi naman siya yung naloko, ang naloko yung pinadalhan ng ng peking pangalan, hindi siya. Nagigets nyo? Palusot na lang to ng tanga eh. Sa totoo lang. Kasi ginamit nga yung pangalan niya at ibang parang ganito men halimbawa, papadalhan niyo ako ng pera. Ako, papadala nyo. Ngayon, may ibang kumontak na tao sa inyo. 'Di ba? May binigay na ibang GCash. Sinabi nung tao sa inyo, ito GCash ni Bungo to, dito ka magpadala. GCash ni Bungo to. Ngayon, pinadalhan niyo yung wala ako diyan. Nagamit lang ako diyan eh. Hindi ako na-scam diyan. Ang na-scam kayong mga nagpadala dun sa peking pangalan ko. Hindi ako, ba't ako may scam dyan? Anong pakialam ko dyan? Diba? Ginamit yung pangalan ko, dun sila nagpadala ng pera. Paano ako na-scam nun? Diba? May nakuha ba sa akin? Wala naman nakuha sa akin eh. Di bali sana kung may nakuha sa akin na pera. Na-scam talaga ako nun. Bali-bali ko yung palusot ng idol nyo. Ang lupit ni Third Eye, puro OFW kinakana. Diba? Parang may konting mali dito kay Ma'am Eunice eh. Ang sabi niya, ayaw ko nang nililigawan ako. Hindi! Si Boy Third Eye ang nagsabi nun. Si Boy Third Eye ang nagsabi nun na ayaw ako nang ako nililigawan. Ang gusto ko, ako yung nanliligaw. Yun ang sabi daw ni Third Eye. I-rewind mo uli. Hindi si Ma'am Eunice ang nagsabi nun. Sabi, Bungo, mukhang tatanggalan mo pa ng trabaho sa Senator Raffy ah. Pati chismis at personal life na yung pinapasok mo. No, hindi to personal. Hindi to personal. Public interest to eh. 'Di ba? Kung halimbawa, nangutang lang yan si Third Eye through PM, 'di ba? Hindi niya dinaan sa GC at hindi niya supporter si Ma'am Eunice. Wala akong pakialam diyan. 'Di ba? Kung walang kinalaman sa pagva-vlog yung issue, wala akong pakialam diyan. Ang problem, niloko niya live. 'Di ba? Paano naging personal 'yon? Public interest 'yun eh. At yung pera na na gagamitin sa sa pang-explore niya, pang-vlog niya na pinapublish niya sa publiko. 'Di ba? Yun ang magiging resulta, yung perang hinihingan niya.
yung i-consume nyo bilang ano, bilang bilang viewers. 'Di ba? Pasikat ka na, boy. May mga tao talaga pag umaangat ka na. O sige! Hayaan nyo yan. Suportahan nyo. Mga tanga! Suportahan nyo yung ganyan tao. So, siya yung nagpapaligaw. Siya naman yung nagkusa magbigay ng pera through GCash. May something sa babae na yan. Ang tatanga talaga ng ano no, ang tatanga talaga ng mga supporter ni ano ni Boy Third Eye. Isa rin bobo no. Kasalanan mo rin yun, nagpadala ka sa biro-biro, ngayon magreklamo ka. Ang tanga. Ay naku, Diyos ko. Bakit ganyan katanga yung mga tao sa mundo? Ang sinisisi yung ano, yung victim, ganito ano, kung ang sisisi yung biktima, ipa-abolish nyo sa batas natin yung ano, yung estafa. 'Di ba? Pwede natin sabihin sa mga victim, nagpadala sa ano nagpadala sila sa biro-biro no? Pwede yon, men. Doon daw kung saan kumukuha ng katangahan yung mga supporter ni Third Eye. Sa mga nagbibigay ng pera, pinilit ba kayo? Bobo! Another bobo din! Sa mga nagbibigay ng pinilit ba kayo magbigay ng pera? Sa observe ko, kusang loob na nagbigay sa maliit na halaga o malaki. Parang for fun lang ang style ng panghingi ng pera. No! Diba? Nanghihingi sila The moment na ibinigay yung, yung GCash number, diba? Nanghihingi yon. Hindi ba nanghihingi yan? For fun lang? Napakatanga naman na itong mga to. Ginagawa nyo tanga yung sarili nyo, mapagtanggol nyo lang si Third Eye Sa mga pinilit ba kayo magbigay ng pera? Gago! Mga tangang dahilan, pinilit ba kayong magbigay ng pera? Sinungaling nga yung idol nyo? Sus, yun lang, Bekene men, ha? Bobo ka nga, girl, patola ka. Mas bobo yung mas bobo yung sumusuporta sa sinungaling. Hindi nga makaharap yung idol nyo. Baka may asawa yung si Jeff, kaya binubura niya message niya. O baka defense mechanism niya, Sir Bungo, for his peace of mind. Kahit na, hindi. Hindi mo, ano mo yun yun yung magpapatunay kung wala kang kalokohan na ginagawa. Yun yung magpapatunay na magki-clear sa name mo. Bakit mo buburahin yung conversation? For your information, hindi si Third Eye yung nag-scam. Nagpanggap lang yan na siya si investigador. Sinabi niya yan sa vlog nung papunta. No, iba pang issue yun. 'Di ba? Pakita natin yung Pakita natin yung resibo. Bihira talaga, lulusot at ilulusot Yung resibo ng GCash, ipakita. Hindi ba pangalan ni yan? Ni Investigador J yan? Paano ka makakapagpagawa ng ng account na na pang-scam na pangalan niya rin? Iba yung sinasabi mo, iba yun. Iba pa to. Kaya nga on the spot, checkin mo yung yung GCash mo, pumasok. Alam niya nga na may pumasok Nagulat nga daw si si Investigador J na may pumasok doon sa GCash Tapos sasabihin hindi sa kanya. Paano niya nalaman na may pumasok sa kanya? Napaka-sira ulo talaga ng mga supporter na to. Hindi alam yung mga pinagdadaldal. Ayan mismong sa ay may pala, may number pala ni Investigador J. Piniem nga mismo sa niya sa piniem nga mismo sa
sa ano niya, sa messenger niya. Mapagpaniwala. Buisit. Ito na naman yon. Ika nga kung may manloloko, may magpapaloko, bobo yung babae. Lahat ng nabiktima ng mga estapador, wag na kayo magdemanda dahil bobo kayo lahat. 'Di ba? Yung mga yung mga naloko ng mga illegal recruiter, 'di ba? Wag na nga magdemanda, bobo. 'Yun ang logic ng mga supporter ni Investigador J. 'Di ba? Alam mo kung saan applicable ito? Yan, yung may manluloko at magpapaloko, kung saan applicable 'yan? Sa inyo. 'Di ba? Obvious na hindi makaharap yung idol nyo. Tapos pinagtatanggol nyo. What the fuck? 'Di ba? No. Sabi ni Bad Boy, pag ayusin nyo na lang, Boss Bungo. Oh, yes, ginagawa ko eh. Ginagawa ko naman talaga, kaya lang ayaw ayusin ni haras pa rin ng haras kay Ma'am Eunice eh. 'Di ba? Hindi niya inaayos eh. Hindi to maliit na bagay. Tandaan mo, si Bimbi nag-start sa ganyan. 'Di ba? Yung mga ghost hunter ng Mindanao, ilang milyon na ang nakuha ng ghost hunter sa Mindanao. Hindi mo pipigilan yan hanggat maaga pa. Saka lang natin pansinin pagka marami na. Hanggang ikukulong na yung idol nyo, saka lang. Actually, para kay Investigador J din to eh. Hanggang ikukulong na yung idol nyo, saka nyo lang siseryosohin yung ganyang bagay. Dapat mag-usap. Hintayin nyo yung screenshot kung paano sinasabi ni Ma'am Eunice na mag-usap silang dalawa. Nakikita ko kasi sa statement nito ay personal na rin nila kasi yan, relationship nila at that time. Yes, yung relationship nila personal. However, nagkakaroon ng pattern eh. May iba na rin siyang di umano'y nililigawan na uli. Sabi nga nun hindi po kaya feeling victim lang si ating kasi free will niya yon magbigay, di ba po? Sa kadaming scammer ngayon, sure po ba siya na si Third Eye yung kausap niya? Yun yung pinagpadalhan niya ng GCash na na live. Tingnan mo yung GCash mo. Di ba? Hindi po ka pinibigyan kasi may free will. Yes, free will talaga. Love niya kasi yung tao eh. However, yung love pala hindi totoo. Kasi, alam nyo ba, yung pera, hindi naman issue yung pera, paulit-ulit na lang tayo eh. Hindi naman issue yung pera eh. Kahit kailan hindi naman naging issue yung pera, ano ba? Yung panluloko ang issue, hindi yung pera. Sabi ni Balentong TV, gaya ng sinabi mo, bibigyan mo ako ng equipment, tapos wala naman pala. Tinira mo kung gago ka eh. Papadalhan pa kita? Matapos mo kung tirahin dyan sa baba. Sira din ang tok-tok nito ni Balentong Gaya sabi ko, pinangakuan ko yan eh, kasi nga mabait yan nung nag-live kami. Mabait yan, sabi ko, hayaan mo, pagdating ng time, maniwala ka sa akin, akong bahala sa'yo. Tinira ako ng tinira dyan sa baba. I-expect niya pa, papadalhan ko pa siya ng equipment. No way! Ako, tanga?
Kasing bobo mo, balentong. Wala na bang ano dyan? Sabi naman ni Egtaba, isipin mo, pinagpalit niya ang trabaho niya sa pagbablog, para lang mang-scam sa inyo. Isipin din ng mga moderator lang niya kumukupal sa inyo. No, siya mismo. Napakababaw nito, pinagpalit yung trabaho. Paano kung madali lang manghingi dito sa YouTube? Kahit ako, tatama rin ako magtrabaho nun, min. Meron nga dyan, magandang trabaho, ipinapalit nila sa pag-gun smuggling, Mas madali kasi yun, sa pagbebenta ng drugs. Mas mabilis yung lumaman doon. Huwag mo sasabihin na pagpapalit ang trabaho. Mas madali kayang manghingi sa vlog kaysa magtrabaho. Nasagot ni kay Boss Rino. Yan ang hirap kasi. Kay Boss Rino sumasagot, hindi sa mismong kaaway. Wala na, mga kababayan ko. Anyway, so yan lang po muna. Kaya nga kahit ako major turn off din kasi sa akin yun, yung ginawa na ko ng istorya ni Third Eye. Pinakiusapan ko na kayo na natama na Pero hilot ka pa rin ng hilot sa mga supporter mo, men. 'Di ba? Hindi kayo tumigil. O ito, wala akong kasalanan dito. Baka mamaya ako tirahin mo, aaraw-arawin talaga kita. Anyway, yan lang po, maraming salamat. Bye-bye.